Na-invite nga kami ulit ng Chowking para mag-participate sa kanilang trick or treat ngayong Halloween 2024. Nung na-invite nga si Vian, inaya ko na rin yung ibang mga pamangkin ko para happy, sama-sama silang magti-trick or treat. Dito nga lang yan sa Chowking San Andres branch. First time nga ni Vian a-attend ng trick or treat, kaya siya na yung pinapili ko ng costume niya at Spider-Man nga yung napili niya. Nakapag pre-register na nga kami dito, kaya pagkarating namin sa venue, pinakita na lang namin yung ticket namin. Hindi na nga ito ang first time na a-attend kami ng event ng Chowking. Naalala ko, yung unang-unang inattendan namin is yung Halo-Halo Making. Nagustuhan nga namin yung pa-event nila na yon, kaya ngayon, sumali ulit kami sa panibago nilang event na trick or treat ngayong Halloween. And since first time nga ni Veneto, excited ako sa magiging experience niya, lalo na kasama niya yung mga pinsan niya, si Kuya Gio, Ate Zia, and Hope. Kahit pa nung mismong araw nito, nung umaga, nag-UN parade siya at hapon, umattend naman kami dito sa Chowking. Diba? Nilaban namin, maka-attend lang kami. Nag-start nga yung event sa prayer and then kumanta ng Lupang Hinirang. Then after nyan, inayos na rin sila dahil magkakaroon sila ng parada. Sa ginawa nga naming parada, meron lang kaming mga store na pinuntahan na nag-participate sa event ng Chowking. Sila yung nagbigay sa amin ng mga candies and chocolates. Unang bigay pa nga lang ng mga candies and chocolate kay Vian na pawaw na siya. At yung mga stores na pinupuntahan namin, sila din yung nagsisilbing judges para pumili ng mga best in costume. Hindi na nga ako umaasa na mananalo kami ng best in costume. Paano? Ang dami nilang naka-Spider-Man dito. Baka raw kasi magkaroon ng selosan kapag may nanalong isang Spider-Man. Char. Buti pa si Ate Zia, ang costume niya, ganda lang ang peg. At ito na nga yung last store na pinuntahan namin, and after nyan, bumalik na rin kami sa Chowking store. Pag akyat nga namin, itong mga bata, kumain na agad ng mga kending nakuha nila. At in fairness naman, may pachichara pa ang Chowking habang nagpapahinga kami pagkatapos ng parade. At bago magsimula yung pinaka-program, nagkaroon pa ng intermission yung mga Chowking staff dito. From 3 PM to 6 PM nga ang pa-event nila dito, kaya after ng parade, nagsimula na ring magpa-games yung mga staff nila dito sa mga bata. At bilang competitive tayong nanay, hindi pwedeng walang mapanalunan yung anak natin dito. Kaya ayan, nanalo si Vian sa pa-bring me. At hanggang sa pa-adult games, hindi tayo nagpahuli at sumali rin tayo dito. At hindi tayo nabigo, nanalo ang team namin. After nito, nag-start na rin kumain yung mga bata. Kung tatanungin nyo nga kung magkano yung binayad naming registration fee, 400 pesos lang yung binayad namin per kid. Included na nga dun yung loot bags and syempre yung meal nila. Masasabi ko nga na super sulit yung binayad nila dito, bukod sa experience, nabusog naman sila dahil super dami ng pagkain. 1-piece chicken with rice and drinks, halo-halo, chicharap, and 3 butchi yung pagkain na included sa meal nila. O diba ang bongga, kami na nga lang yung kumain ng butchi. After nga nilang kumain, akala namin tapos na yung program nila at mag-a-awarding na lang. Pero bongga, may pag-games pa sila at nagulat ako dito kay Vian sumali ng kusa. Nagulat ako at nasa unahan na lang at meron ng subong kutsara. And after nung game na yon, isa na rin silang tinawag para ibigay yung certificate nila. Kasabay ng pagbigay ng certificate nila, binigay na rin yung mga loot bags nila. Nangiinggit pa nga dyan si Vian dun sa mga pinsan niya, siya kasi yung unang-unang tinawag kesa sa kanila. Pero hindi naman niya alam na lahat sila magkakaroon ng loot bags. At nung awarding, hindi kami umuwing luhaan dahil si Kuya Gio nanalo ng best in costume. O diba, yung hindi pa namin ina-expect, siya pa yung nanalo. Super nag-enjoy nga yung mga bagets dito sa trick or treat Halloween event ng Chowking. Lalong-lalo na sa mga candies na nakuha nila.